today's vlog ay meron tayong ipapakita na isang customer na nagpaayos sa atin ngayong araw. Pero sa maniwala kayo sa hindi, so for ang laki po talaga ng pinagbago ng pag-aayos sa kanyang buhok. Para makita nyo ang katibayan, samahan nyo ko kung paano nga ba nagbago ang buhok ng ating customer. Ipapakita ko pala sa inyo ang kanyang buhok. Napakanipis pero super kulot ang buhok ng ating customer. Pagka ganito po ang klaseng buhok ay talaga namang napakasilan po itong i-riban. Hindi lang ito manipis at kulot, ang buhok ni ma'am ay nakariban pa po ang mga dulo. Kailangan natin ingatan ang rebanding buhok ni ma'am dahil sa isang pagkakamali ay pwede na itong mag-dry agad. Gusto niya palang mangyari sa buhok niya ay papariban niya tapos gusto niya mapantay ang color niya. Dahil medyo challenging ang buhok ni ma'am ay green-lab ko na ipakita ko sa inyo kung paano po magdahan-dahan or mag-care ng isang buhok na super damage na talaga. Ang una pala nating process dito ay magko-color muna tayo. Una pala natin dito ang pagko-color para malaman natin kung kaya pa ba itong i-riban. Ga-apply pala tayo ng pang-color dito pero hindi muna natin ito isasagad sa anit. Ang pagko-color ay isa sa pinakamahirap na gawain ng isang hairstylist. Kaya naman bilang isang hairstylist, kailangan matutunan mo ang totoong pag-apply ng pang-color. Hindi ko pala sinabay sa kanyang pagko-color ang kanyang part ng root dahil mas mabilis itong kumulay kaysa sa pinakadulo ng buhok natin. Gumamit lang pala tayo ng 6% na oxidizer para hindi masyadong mabugbog ang buhok ng ating customer. At pagkatapos nga ng ilang minuto na i-chilik ko na ang buhok ng ating customer, diniretso ko na sa roots part ang pag-color sa buhok niya. Nag-roots pala kayo ng color, lagi niyong tatanungin ng customer kung mahakdi ba ito sa anit o hindi. Dahil meron talaga mga customer na masisilan. Lagi nating tatanungin ng ating mga client kung meron na ba sila nasaan tungkol sa allergy. Pagkatapos nga natin dyan mag-apply, ibinabad na natin ang buhok ng ating client. At palagi niyong i-check ang buhok ng customer, nade-develop ba o kumakapit ang pangkulay na in-apply mo. Makalipas nga ang 45 minutes na pagbabad, ay diniretso ko na itong binanlawan at chinek kung pantay ba ang pagkakulay. At tingin ko ay okay naman ang pagkulay at parang pantay-pantay naman. Gumamit lang pala tayo dito ng mababang color. Gumamit lang pala tayo dito ng medium blonde para mapantay ang dati niyang kulay. At pagkatapos nga natin dyan magbanlaw, ay binover natin to ng 80% lang. Huwag natin masyadong tuyuin dahil mag-apply tayo ng pang-riban. Dapat sa pag-apply ng pang-riban, pag mga ganitong sitwasyon na buhok, ingat at siguraduhin yung hindi nalalagyan ang mga rebanded na dulo na buhok. Doon lang muna tayo mag-focus sa pinakabagong tubo na buhok ng ating customer. Pagkatapos ng 80% na pag-blower, ay diretso na tayo mag-a-apply sa buhok ng ating customer. In-applyan ko lang pala dito ang pinakabagong tubo ng buhok. Hindi muna ako nagdiretso sa pinaka-rebanded na buhok. Ay hindi siya pwedeng sabayin dahil pwede itong masira pag diniretso mo. Bilang isang hairstylist o nag-aalaga ng mga buhok ng customer, ay dapat maging responsable tayo sa ating mga ginagawa. Tapos nga ng ilang minutong pagbababad, ay idiniretso ko na ito sa baba. Ang pagbababad sa baba, kailangan mabilisan na lang. Mula itong papatagalin ha, para hindi ka na masunugan. Pagka-check mo na luto na, ay diretso mo na itong banlawan. Ay diretso na tayo sa pag-blower. Kailangan po 100% ang pagkatuyo dahil magpaplansya tayo sa pinakaunang pang-riban. At pagkatapos nga natin mag-blower, ay dumiretso na tayo sa ating pagpaplansya. Sa larangan po ng pagpaplansya, kung masyadong malakas ha, dahil manipis na po ang buhok ng ating customer. Dahil pag gumamit ka pa ng malakas, ay sigurado akong putol-putol ang buhok ni ma'am. Dahil medyo manipis na nga nito at talaga namang medyo damage na rin ang buhok ng ating customer. Tapos sinaluan lang namin dito ng kunting chika para hindi naman boring. At pagkatapos ating magplansya ay tapos na. Kasi lang po sa unang plansya pero meron pa tayong i-apply na pangalawa. Ang ating neutralizing at sinamahan ito ng hair collagen. Pag ganitong klaseng buhok ay dapat may treatment para mas maganda ang resulta. Naman tara, samahan nyo ko at mag-a-apply na tayo ng pangalawa. Kung pag-a-apply ng pangalawa ay kailangan makapal na. Ang mahalaga ay ma-applyan ang lahat ng mga part ng buhok. And then pagkatapos nga ng maraming drama, ay binabad ko muna dito ng 30 minutes. Pero depende pa rin po sa buhok yun ha. May buhok kasi na madaling maluto at may buhok din na matagal maluto. At dahil luto na, binanlawal ko na siya nang hindi ko pinakita. Siyempre hahaba na ang video natin. Pero sa mga oras na ito ay nabanlawan ko na sa pangalawa. Sa pagbabanlaw, kailangan malinis ang ating pagbanlaw. Wala itong matitirang kahit kunting gamot. Para pag dumating na tayo sa pagboblower, ay mas madali po itong matuyo. Shoutout nga pala sa ating customer ma'am. Galing po siya sa Kanlapuas. Porok 8. Talagang sinugod niya ang ating salon dahil maraming chika. Dahil super mura daw at talaga namang nakapromo pa. Kayo, ano pang inaantay nyo? Eh di go rebels na. Malalaman nyo magandang resulta kasi sa blower pa lang ay talagang straight na. Medyo malaki na nga ang pinagkaiba kaysa sa kanina. Pagkatapos ng 3 taong drama, na tayo sa pagpaplansya. Medyo makapal-kapal na ang ating tirada. Dahil ang buhok lang ating customer ay super nipis na talaga siya. At makalipas ng ilang segunda, ito serve na ang ating ginataang alimasag. Charot lang. At ito na ang ating final
final result ng ating paghihirap. Talaga namang malaki ang pinagbago kaysa sa kanina. Dating mabugulong buhok ay inayos ng ating pagmamahal. Kung gustuhan nyo ang video, syempre, pa-share na lang ako.